Ako nagpapahuli. Hindi nakakaintindi nung isa-isa. Hindi ba? Hindi nakakaintindi nung isa-isa. Pasasingitan na singitan. Talagang and we get that assurance, Your Honor. Yes, they are allowed to purchase motorcycles kasi nangyayari po ngayon, Mr. Senate President, ang dali kong kumuha ng motorsiklo, mag-down payment ka lang, ilang libo lamang, makukuha mo na, kahit na wala akong training, minsan po talaga, sa totoo ako'y rider, pero nakikita ko meron talagang mga hindi rin disiplinado, akala nila, bisikleta lang na nalagyan ng makina, kaya nagiging delikado, kaya I think this introduction of mandatory training for motorcycle riders will be a big step towards road safety. And also, meron bang suggestion that aside from sa DepEd po sana, aside from the GMRC now that being implemented, that yung pong traffic rules, regulations, and etiquette be also included in the courses para alam na po ng mga tao kahit na hindi po sila motorista, they know the traffic rules and for safety reasons as well. At saka, pero ngayon yan, yan yung mga kasama sa road safety plan nyo. Paano yung mga dati na? Dati na may mga lisensya, dati na mga nagmamaneho. Hindi ba dapat medyo higpitan nyo ng konti? Di ba? In coordination with the traffic management, the LTO itself and traffic management, dapat higpitan nyo ng konti, pag-uulihin yung lumalabag. Para madala. Kaya mababait magmaneho ang mga Pilipino in other places dahil mahigpit dun doon medyo hindi ka huminto sa stop sign. Huli ka agad ticket ka. Kung hindi man, yari ka rin sa Saka masunurin po sa ibang bansa. Sa ibang bansa, masunurin. Ito, bastusan di ba? Talagang, so, higpitan lang. Higpitan nyo lalo. Palagay ko, baka makaiwas tayo sa mga malalaking aksidente. Yes, Madam President, Mr. Senate President, Secretary Lopez said that they will make sure that the enforcement will be stricter this time, and they will employ a merit and demerit system na talagang pag ikaw frequent violator, wala na, your license can be suspended or even cancelled. Yan, tama yun, because iba yung nag-iigpit ako nagpapahuli. Mga 3 beses na ako huli na speeding sa sa NLEX tsaka sa SLEX nagpapahuli ko. Masarap po kasi driving kotse niya, SP. Minsan lumalampas hindi, may mga pababagal lang kasi kaya nilalampasan ko. Ngayon, nakakatawa nga isang minsan may anecdote si Senator Lacson. Sayang, wala pa siya rito sa taas nahuli si Senator Lacson sa Skyway. Sabi, nagpahuli din siya, nagpapahuli yun Minaabot niya yung lisensya niya. Sabi sa kanya, pangalawang beses na kayo nahuli. Sabi sa kanya, sabi nung nanguhuli, yung Skyway Patrol. Pangalawa kayong nahuli namin. Tinanong ni Senator Lacson, sino yung isa? Si Senator Soto. Anyway, your proposed 100 million for the implementation of the Philippine Road Safety Action Plan 2023-2028, wala Wala akong nakita. Both in the NEP and the GAB. Walang funding. Paano ba ito? What would be the effect if that is not funded? Hindi nga ho ito na ibigay, but according to our secretary, they cannot intensify itong new efforts that they would want to introduce. Yung pumanap banggit natin. So they will go back to the old program. They will just have to make do and be contented with existing. Pero may funding yung old program nyo. May funding kayong pwedeng gamitin from the DOTR. Because kung wala, naloko na. Unfortunately, wala akong funding, SP. We must take a look at this point, Chairman of the Committee on Finance, hopefully may
look into this. Baka mayroong pagkukunan din doon sa kanila proper, di ba? Para hindi tayo gumalaw sa iba.